Namatay ang nasa higit 40 pasahero sa Uganda sa salpukan ng dalawang bus na nag-ugat ng subukang mag-overtake ng isa sa mga ito. Yan at iba pang rumarapidong o mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Uganda. Patay ang 46 na pasahero sakay ng dalawang bus na nagsalpukan matapos subukang mag-overtake ng isang bus sa kaharap nitong SUV. Ang hindi alam ng driver, may kasunod na palang bus habang isang minivan din ang nadamay mula sa nasabing aksidente. Unang napaulat na umakyat sa higit 60 kataong nasawi, ngunit binawi rin ito ng mga otoridad matapos makitang unconscious lang pala ang iba pang biktima. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Uganda President Yoweri Museveni sa mga pamilyang naulila. Sa iba pang balita, isang fuel tanker naman sa bansang Nigeria ang biglang sumabog na ikinamatay ng halos 35 katao. Ayon sa Federal Road Safety Corps, sumadsad sa kalsadang naturang tanker at tumapon ang kargang gasolina nito na agad din nagliyab matapos ang aksidente. Agad namang dinala sa ospital ang iba pang mga nasugatang biktima. Samantala, balita naman mula sa France. Kasunod na nangyaring umano'y real-life jewelry heist sa prestiyosong Paris Louvre Museum nitong weekend, inamin ng direktor nito na si Lawrence Descartes na kulang sa camera coverage security ang nasabing gusali. Yan ay matapos siyang gisahin ng mga senador matapos matangay ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang nasa tinatayang 88 million euros worth ng mga jewelry kabilang na ang corona na pagmamayari ng asawa ni Napoleon III na si Empress Eugenie. Sa inisyal na investigasyon, karamihan sa nag-entry point ng mga magnanakaw ay hindi nahagip ng mga kamera, kung kaya't mataas ang tsansa na napag-aralan umano ito ng husto. At yan ang mga nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.